Isipin mong naubos mo na ang limitasyon ng iyong credit card, tapos hihiram ka pa ng pera mula sa iyong sarili para mabayaran ang mga utang na iyon. Parang isang nakakabaliw na pakana sa pananalapi, isang mabisyo na siklo na magpapabangkarote sa sinuman sa loob ng ilang buwan. Ngunit, ganoon mismo kung paano pinupondohan ng gobyerno ng Estados Unidos ang sarili nito. Nanghihiram sila ng pera sa pamamagitan ng pag-issue ng mga bono. Pagkatapos ay binibili ang mga parehong bono na iyon pabalik sa pamamagitan ng kanilang sentral na bangko. Sa papel, mukhang binabayaran ng Amerika ang sarili nito gamit ang perang wala ito. Ngunit sa katotohanan, ito ang pinakamalaking pakana sa pananalapi sa mundo at ang pundasyon ng buong pandaigdigang ekonomiya. Ang tanong ay hindi kung gaano kasopistikado ang pakana na ito, kundi kung gaano katagal ito tatagal bago magsimulang pumutok ang ilusyon. Upang maunawaan ang larong ito, kailangan nating magsimula sa mga pangunahing kaalaman. Sa esensya, ang isang bono ng gobyerno ay isang promissory note lamang, isang pangakong magbabayad. Kapag nag-issue ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ng isang bono, sinasabi nila sa bumibili, pahiramin mo ako ng pera ngayon at babayaran kita mamaya kasama ang interes. Ang mga bono ay tinuturing na pinakaligtas na pamumuhunan sa mundo na sinusuportahan ng buong prestihiyo at creditworthiness ng Estados Unidos. At sa loob ng mahigit 2 siglo, ang kumpiyansang iyon ay sapat na malakas upang pahintulutan ng US na patuloy na magpatakbo ng mga depisit sa budget, taon-taon na gumagastos ng higit pa sa nakolekta nitong buwis, nang may katiyakan na palaging may isang taong handang bumili ng utang nito. Ang sistemang ito ay nagmula noong mga unang araw ng Republika. Pagkatapos ng digmaang revolusyonaryo, ang bagong tatag na gobyerno ng US ay nalulunod sa mga hindi nabayarang utang sa mga sundalo, supplier at mga bansang sumusuporta tulad ng France. Napagtanto ni Alexander Hamilton, ang unang kalihim ng pananalapi, na ang paggalang at pagsasama-sama ng mga utang na iyon sa pamamagitan ng pag-issue ng mga bagong bono ay magtatatag ng pambansang kredibilidad. At ito ay gumana. Sa pamamagitan ng pagpapakita na babayaran ng gobyerno ang mga utang nito, nakumbinsi ng Estados Unidos ang mga mamumuhunan na magpatuloy sa pagpapautang. Ngunit mula sa puntong iyon, ang bansa ay nahuli rin sa isang walang katapusang siklo, pangungutang, muling pagpopondo ng lumang utang, pag-issue ng mga bagong utang. Ang mga bono ay naging dugong buhay ng pananalapi ng Amerika. Ang tunay na pagbabago ay dumating lamang sa pagtatatag ng Federal Reserve noong 1913. Bago iyon, ang sistema ng pagbabangko ng US ay magulo, madaling kapitan ng mga panik at pagbagsak. Dinisenyo ang Fed upang patatagin ang sistema sa pamamagitan ng pag-arte bilang tagapagpahiram ng huling paraan. Ngunit kasabay nito, naging katuwang din ito ng gobyerno sa pagpapanatili ng utang publiko. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, nangailangan ang Treasury ng napakalaking halaga ng pera upang pondohan ang pagsisikap sa digmaan. Pumasok ang Federal Reserve, pumayag na bumili ng mga bono ng gobyerno tuwing kinakailangan upang mapanatiling mababa ang mga gastos sa pangungutang. Sa esensya, nakahanap ang Estados Unidos ng paraan upang ma-secure ang utang nito. Maari lamang lumikha ng pera ang Fed at gamitin ang perang iyon upang bumili ng mga bono ng Treasury. Pagkatapos ay dumating ang 1971, ang taon na naging pandaigdigan ng trick na ito. Bago iyon, ang dolyar ng US ay nakatali sa ginto. Sa teorya, maaring humiling ang mga dayuhang pamahalaan na ipagpalit ang kanilang mga dolyar para sa ginto. Ngunit habang lumalaki ang utang publiko ng US dahil sa paggastos sa digmaang Vietnam at mga programang domestiko, nagsimulang humina ang tiwala sa dolyar. Tinapos ni Pangulong Richard Nixon ang gold standard, pinutol ang ugnayan ng dolyar sa anumang nasasalat na asset. Simula noon, ang halaga ng dolyar ay nakabatay lamang sa kumpiyansa at kahandaan ng mga mamumuhunan na patuloy na bumili ng mga bono ng US. Ang sistema ay naging ganap na nakabatay sa papel, ganap na nakabatay sa tiwala. Kaya paano ito gumagana ngayon? Ang Treasury ay nag-i-issue ng mga bono upang masakop ang mga kakulangan sa budget ng gobyerno. Binibili ito ng mga mamumuhunan mula sa mga dayuhang pamahalaan at mga pondo ng pensyon hanggang sa mga bangko. Ngunit kapag humina ang demand, pumapasok ang Federal Reserve. Lumilikha ang Fed ng bagong pera ng digital, tinatype ang mga numero upang maipagtuloy ito, at pagkatapos ay ginagamit ang perang iyon upang bumili ng mga bono ng Treasury. Ito mismo ang nangyari sa malawakang saklaw pagkatapos ng krisis sa pananalapi noong 2008.
At muli noong panahon ng pandemya, bumili ang Fed ng mga bono na nagkakahalaga ng trilyong dolyar na epektibong pinupondohan ang paggastos ng gobyerno gamit ang perang nilikha mula sa hangin. Ang Estados Unidos, sa katunayan, ay bumibili ng sarili nitong utang. Para sa karaniwang tao, ito ay parang walang katotohanan, halos teorya ng pagsasabuatan. Paano maaring manghiram ng pera ang isang bansa mula sa sarili nito? Paano ka makakalikha ng pera mula sa hangin at matatawag itong kayamanan? Gayunpaman, ito ang sentro ng modernong sistemang pinansyal. Ganito ang pakikipaglaban sa mga digmaan ng hindi nagtataas ng buwis. Ganito lumalabas ang mga stimulus check sa iyong mailbox. Ganito rin ang pagbabayad ng mga bailout sa Wall Street kapag bumagsak ang sistemang pinansyal. At kahit na tila mahika ito, may kapalit ito, isang presyong hindi sinasagutan ng Washington o Wall Street, kundi nang sa iyo sa pamamagitan ng nakatagong buwis na tinatawag na inflation. Isantabi natin ang masalimuot na terminolohiya at tingnan kung paano talaga gumagana ang trick na ito sa realidad ngayon. Kailangan ng US Treasury ng pera dahil mas malaki ang ginagastos ng gobyerno kaysa sa kinokolekta nitong buwis. Kaya nag-i-issue sila ng mga bono na mga pangako ng pagbabayad sa hinaharap na may kasamang interes. Ang mga bonong ito ay binibenta sa subasta at mabilis na binibili ng iba't ibang grupo mula sa mga dayuhang pamahalaan tulad ng China at Japan hanggang sa mga investment fund, bangko, pension fund at mga kumpanya ng seguro. Bumibili sila ng mga treasury bond dahil itinuturing silang pinakaligtas na asset sa mundo. Ngunit ang pinakamalakas na mamimili ay wala sa kanila. Yan ang Federal Reserve, ang sentral na bangko ng Estados Unidos. At dito nagaganap ang trick. Hindi kailangang magtaas ng buwis o mag-ipon ang Fed para makabili ng mga treasury bond. Lumilikha lang sila ng pera sa digital na paraan. Kapag nagpasya ang Fed na bumili ng mga bond, idinaragdag lang nila ang mga numero sa kanilang balance sheet at inililipat ang pera sa nagbebenta. Iyon lang ang kailangan, bagong pera ang pumapasok sa sistema. Nang hiram ang gobyerno, bumili ang Fed at nagpapatuloy ang siklo. Sa labas ng mundo, mukhang pinundohan ng Amerika ang sarili nito gamit ang isang hindi nakikitang anyo ng pera. At sa isang diwa, ginawa na nito. Hindi ito isang theoretical na proseso. Malawakan itong ginamit sa bawat krisis sa nakalipas na siglo. Noong crisis sa pananalapi noong 2008, ipinatupad ng Fed ang quantitative easing na bumili ng trilyong dolyar na halaga ng mga treasury bond at mga mortgage-backed securities upang patatagin ang sistema. Noong panahon ng pandemya, ginawa rin nila ang parehong bagay sa mas malaking saklaw upang pondohan ang paggastos para sa emerhensya at mga pakete ng pampasiglang pang-ekonomiya. Kung wala ang bond scheme na ito, mapipilitan ang gobyerno ng Estados Unidos na itaas ng malaki ang buwis o bawasan ng husto ang paggastos. Hindi maaaring gamitin sa politika ang alinman sa mga opsyong ito. Kaya sa halip, umaasa sila sa kanilang sentral na bangko upang i-print ang pagkakaiba. Halata ang mga panalo. Maaring gumastos ang mga politiko nang hindi direktang humaharap sa mga nagbabayad ng buwis. Ang mga bangko at mamumuhunan ay binibigyan ng likididad at ang mga presyo ng asset ay pinapataas ng mga pagbili ng Fed. Ang mga dayuhang pamahalaan, kahit man lang sa ngayon, ay tinuturing ang mga treasury bond bilang pinakaligtas na opsyon. Sino ang mga talunan? Ang mga ordinaryong mamamayan. Dahil habang mukhang maayos ang sistema, ang nakatagong gastos ay ang inflasyon. Sa bawat oras na nalilikha ang mga bagong pera upang bumili ng mga bono, ang halaga ng perang umiikot ay nalulusaw. Mas malaki ang babayaran mo kapag namimili ka, nababawasan ang iyong ipon at hindi nasusunod ang mga sahod. Ang inflasyon ang tahimik na buwis na nagpapanatili sa bond scheme na ito. At may isa pang bunga, ang pagdepende. Napanatili ng Estados Unidos ang mga kakulangan sa budget sa loob ng mga dekada at ang pampublikong utang ay umabot sa mahigit 30 trilyon. Hindi bumababa ang bilang na iyan. Dati ay masigasig na pinupondohan ng mga dayuhang pamahalaan ang pangungutang ng US, ngunit humihina ang sigasig na iyan. Ang China at Japan, ang dalawang pinakamalaking may hawak ng mga bono ng Treasury sa ibang bansa, ay binabawasan ang kanilang mga hawak. Habang nagbabago ang pandaigdigang kumpiyansa, ang Estados Unidos ay lalong umaasa sa sarili nitong sentral na bangko upang mapanatili ang pag-ikot ng sistema. Nangangahulugan ito na mas maraming pera ang maliliha, mas malaking presyo ng inflasyon, at mas mataas na antas ng kahinaan kung ang kumpiyansa ay masira. Hindi ito natatangi sa Estados Unidos.
Sa buong kasaysayan, ginamit ng mga imperyo ang utang upang i-project at mapanatili ang kapangyarihan. Pinondohan ng Imperyong Britanya ang hukbong dagat at mga kolonya nito ng mga bundok ng mga bono hanggang pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig nang mawala ang pandaigdigang pangingibabaw ng pound at ang pasanin ng utang ay naging hindi na matiis. Ang France noong ika-18 siglo ay umasa sa pag-issue ng bono at maniobra sa pananalapi upang pondohan ang digmaan nito. Ngunit sa huli ay bumagsak sa revolusyon habang ang buong sistema ay gumuho. Malinaw na inilalarawan ng kasaysayan ang pattern na ito. Ang utang ay maaring magpasigla sa mga imperyo, ngunit sa huli, binabawasan nito ang kumpiyansa. Sa ngayon ay pinanatili ito ng Estados Unidos salamat sa isang pambihirang kalamangan. Ang dolyar ang reserbang pera ng mundo. Ang presyo ng langis ay nasa dolyar. Ang pandaigdigang kalakalan ay nakatakda sa dolyar. Ang mga bangko sentral sa buong mundo ay may hawak ng mga bono ng Treasury ng Estados Unidos bilang kanilang pinakaligtas na reserbang asset. Lumilikha ito ng isang natatanging siklo. Ang Estados Unidos ay nag-i-issue ng utang, ang mundo ang bumibili ng utang na iyon, at ang dolyar ay patuloy na nangingibabaw. Ito ay isang imperyong pinansyal na hindi itinayo sa ginto o teritoryo, kundi sa pananampalataya sa mga instrumento ng utang ng Amerika. Gayunpaman, nagsisimula ng lumitaw ang mga bitak. Naghahanap ng mga alternatibo ang mga bansang BRICS. Pinapataas ng mga bangko sentral ang kanilang mga hawak na ginto at ang mga bulong-bulungan tungkol sa de-dollarization ay nagiging mas malinaw at mas malakas. Kung ang mundo ay magtatapos na ang utang ng US ay hindi na ang pinakaligtas na opsyon, ang peking ito ay maaring mabilis na masira. Kaya bakit mo dapat pakialaman ang larong ito ng bond? Dahil hindi ito isang abstract na laro ng accounting, direktang hinuhubog nito ang iyong pang-araw-araw na buhay, ang iyong savings account, ang iyong grocery bill, ang iyong mortgage. Sa tuwing umaasa ang gobyerno sa Federal Reserve para bilhin ang utang nito, mas maraming pera ang nalilikha. Sa tuwing mas maraming pera ang nalilikha, bawat dolyar na hawak mo ay nawawala ng ilan sa halaga nito. Kaya naman ang implasyon ay parang isang pagnanakaw. At oo, ito ay isang pagnanakaw. Isang tahimik na paglipat ng kayamanan mula sa mga ordinaryong mamamayan na may hawak na pera at sahod patungo sa isang piling tao na may hawak na mga asset na tumataas sa paglipas ng panahon. Ang ilusyong ito ay gumagana lamang hanggat naniniwala ang mga tao na ligtas ang mga bono ng US Treasury na mananatili ang halaga ng dolyar at na ang implasyon ay hindi mawawala sa kontrol. Ngunit sinasabi sa atin ng kasaysayan na ang mga ilusyon ay kalaunan ay mabibigo. Sa Alemanya noong panahon ng Republikang Weimar noong dekada 1920, ang pag-iimprenta ng gobyerno ng pera upang mabayaran ang utang ay humantong sa hyperinflation na nagbawas sa ipon sa maikling panahon. Noong dekada 1970, matapos wakasan ni Pangulong Nixon ang gold standard, bumagsak ang halaga ng dolyar at kinailangang pumila ang mga Amerikano para sa gasolina sa gitna ng double-digit na inflation. Kahit ngayon, pagkatapos ng mga taon ng quantitative easing at mga stimulus package ng pandemya, nakikita pa rin natin ang mga alingaw-ngaw ng mga nakaraang krisis, kasama ang tumataas na presyo, mga bulan ng pabahay at mga marupok na merkado. Ang tunay na panganib ay hindi lamang ang implasyon. Ito ay ang kahinaan ng buong sistema. Kung mawawala ng tiwala ang mga dayuhang mamumuhunan sa mga bono ng Treasury, mapipilitan ang Estados Unidos na pondohan ang mas malaking bahagi ng utang domestiko nito mismo. Nangangahulugan ito ng mas malaking pag-asa sa Federal Reserve, paglikha ng mas maraming pera, at pagpapataw ng lalong malupit na inflation tax sa mga mamamayang Amerikano. At kung masisira ang tiwala sa dolyar, maaring maantig ang buong pandaigdigang sistemang pinansyal na nakabatay sa mga pangakong iyon. Haharapin ng Estados Unidos ang kapalaran na naranasan ng bawat imperyong labis na nangutang. Darating din ang huling panukalang batas. Sa makatuwid, ang pag-unawa sa bond trick ay nagiging lubhang mahalaga. Ipinapakita nito kung paano magkakaugnay ang pera at kapangyarihan, kung paano iniiwasan ng mga pamahalaan ang mahihirap na pagpili sa pamamagitan ng pangungutang mula sa kanilang sarili, at kung paano ang lahat ng gastos sa huli ay nahuhulog sa publiko. Ipinaliliwanag nito kung bakit patuloy na tumataas ang utang ng publiko, anuman ang nasa kapangyarihan. Dahil ang bond trick ay hindi partisan, ito ay struktural. Ito ang hindi nakikitang makina na nagpapanatili sa imperyo na tumatakbo hanggang sa hindi na ito makagana. Kaya ano ang matututunan?
Ito ay ang edukasyon sa pananalapi ay nangangahulugan ng pag-unawa sa ilusyon, pagkilala na ang utang ng gobyerno ay hindi libre, na ang implasyon ay isang nakatagong buwis, at na ang kumpiyansa ang tanging linya sa pagitan ng katatagan at pagbagsak. Nangangahulugan din ito ng pagtatanong ng mga mahirap na tanong. Isaalang-alang ang sarili mong sitwasyon sa pananalapi. Kung ang sistema ay humina, mayroon ka bang mga ari-arian na nagpapanatili ng kanilang halaga? Kung tumaas ang inflasyon, mananatili ba ang iyong mga ipon? Kung ang kumpiyansa sa mga bono ng Treasury, lubos mo bang naintindihan ang mga panganib sa iyong pensyon, mortgage o kita? Dahil kapag nabigo ang pakanang ito, hindi ang Washington o Wall Street ang magbabayad ng presyo, kundi ikaw. Hindi eksaktong naulit ang kasaysayan, ngunit ito ay tumutunog. Pinundohan ng Britanya ang imperyo nito gamit ang mga bono hanggang sa bumagsak ang kumpiyansa. Nilunod ng Pransya ang sarili sa utang bago ito tinangay ng revolusyonaryong alon. At ngayon ay nilalaro ng Amerika ang parehong laro. Walang humpay na nanghihiram, bumibili ng sarili nitong utang at nagbebenta ng ilusyon na maaari itong magtagal magpakailanman. Ngunit lahat ng ilusyon ay dapat matapos, ang tanging tanong ay kung kailan. Kung ang mga bagay na ito ay magbibigay sa iyo ng isang bagong pananaw, pindutin ang mag-subscribe. Ang kasaysayan ay may mga sagot. Ipapakita ko sa iyo kung saan ito mahahanap